Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kaibigan, mga kapatid, ako po'y humihingi ng paumanhin sa inyo kung halimbawa puputulin na naman ni Satanas ang aking live video. Hindi kasi gusto ni Satanas na maipaliwanag ko ang mga pagtuturo sa maling pagtuturo at mga tamang mga pagtuturo. Ang ating paksa ngayon mga kaibigan, mga kapatid, tungkol sa bautismo. Alam po nating lahat ng ating Panginoong Hesukristo ay binabautismuhan. Ang nagbautismo sa Kanya ay si Juan Bautista. Ngayon, itong mga pagtuturo ng mga paring Katoliko, yung mga pagbibinyag nila, yun po ba ay ayon po ba sa banal na aklat? Wala po. Ito pong ginagawa ni Felix Manalo. Sino ang nagbautismo sa kanya? Wala. Kasi po itong si Felix Manalo, siya po ay nagtuturo pero kumukulikta naman ng 10% sa kanyang mga membro. Alam po nating lahat mga kaibigan, mga kapatid, na ang Amang Diyos ay pag-ibig. Puno siya sa pag-ibig at pagmamahal. Siya po ay nandito sa ating puso't isipan kasi ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung saan man kayo na iisa at kayo'y mananalangin sa pangalan po ng aking pangalan ay nandyan po ang Amang Diyos. Ngayon, ano ang ginagawa? Noong nabubuhay pa si Felix Manalo, mabuti naman ang kanyang mga tinuturo, pero ang mali, yung namang mga pagpangulikta sa mga 10%. Noong namatay na siya, naging ang namamahala sa iglesia ay si Iranio G. Manalo. Noong nabubuhay pa si Iranio G. Manalo, itong panganay niyang anak na si Eduardo Manalo, sinasabihan siya, kapag wala na ako, huwag mong pabayaan ang iyong mga kapatid. Noong patay na si Iranio G. Manalo, ang humalili sa kanya si Eduardo. Mula nung pagkamatay ni Eduardo Iranio Manalo, nagkaiba na ang kanyang sa kanyang mga kapatid. Iba na. Hindi na niya sinunod ang tagubilin ng kanyang ama. Ngayon, alam po natin mga kapatid na mayroong nang kaguluhan sa Iglesia ni Cristo ngayon. Ang mga kapatid niya inaakusahan niya
Ngayon, nagkakaso na sila. At yung mga tao naman, na mga membro, nagrarally na. Bakit nangyari po yan? Mula noong itinatatag ng ating Amang Diyos ang Holy Quadrilogy na siya po ang magtuturo sa tamang mga pag-aaral na mula sa Kanya. Ito po ay aking itinuturo ngayon sa inyo. May mga ministro sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng labag sa kautusan ng ating Amang Diyos. May mga ministro, kahit may asawa nakatira sa pastoral house, yung babae niya, inaarkilahan ng bahay. Di ba, labag sa kautusan ng Amang Diyos yan? May mga ministro na sa ngayon, binalita kasi, may ministro doon sa abroad na umalis sa kanyang pagkaministro. Ang sabi niya, hindi ko na kaya, hindi ko na matitiis ang mga ginagawa ng iglesia. Dahil daw sa korupsyon, sabi niya. Yun ding mga pari, nagtuturo ng mga kasinungalingan. Noong nakaraang December 25, marami ang buhay na namatay. Yung iba na kuryentihan dahil sa tinatawag nila na Christmas tree. Yung iba naman doon sa bubong ng kanilang sambahan, naglagay sila ng mga tinatawag nila na Christmas light na bagsak. At nakakalungkot, may mga sambahan na nangabagsak ang kanilang mga bubong, ang kanilang mga kisame. Kaibigan, kapatid, kung saan ka man o anong reliyon ka ngayon, magbagong buhay ka at sumunod ka sa lahat ng mga tinuturo ko. Kasi ang mga pag-aaral na ito ay tunay na sa Kanya galing po sa ating Amang Diyos. Bakit po tinatawag nilang Panginoon ang Diyos? Ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang Panginoon, ang ibig sabihin ay tao. Katulad ni ng Ginoo, Ginang, yan ay tao. Aba, kaibigan, kapatid, ang ating Amang Diyos ay hindi tao. Wala siya pong material. Yung mga ginagawa ng iba't ibang relihiyon tulad ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, marami pa. Born again, Pentecostal, Saksi ni Jehovah, silang lahat humihingi ng 10% sa kanilang mga membro para daw may makakain sila. Ano po ba ang sabi ni Habakuk noong ipagamit pa po ang Biblia, ang Bible? Ang sabi ni Habakuk, kayong lahat ng mga gumagawa, nagsitayo kayo ng inyong mga relihiyon, inyo, para maangkin ninyo ang buong sanglibutan para lamang sa sarili ninyong kagustuhan. Yun po ang nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo. Nagkagulo na sila. Ganon din ang iba't ibang mga relihiyon. May mga relihiyon na ang kanilang mga bahay-sambahan ay wala ng taong sumasamba.
Number one itong mga Mormons. Maraming mga sambahan ng Mormons na wala ng taong sumasamba. May mga baptist na mga bahay-sambahan na hindi na nagkaroon ng wala ng taong sumasamba. Ganon din sa Katoliko. Iba't iba kasi ang mga kuan nila. May mga yung tinatawag na may mga patron ba sila? Mga patron tulad ng Senior Ferrer. May patron pa sila nga ang kanilang mga sambahan ay wala nang sumasamba. Bakit po nangyari yan, kaibigan, kapatid? Mula noong itinatayo at itinatatag itong The Holy Quadrogy Religion Incorporated na ito ang wawasak sa mga relihiyon nila. Ang aking itinuturo ay totoo. Binalita Ano ang nangyayari sa iba't ibang mga relihiyon doon sa iba't ibang bansa sa ngayon? May mga trahedya sila na nangyari sa kanilang bansa. May mga paglilindol, may mga tsunami, at may mga pag-uulan ng mga malalaking bato na snow, ice, yelo, kung sa Tagalupa. Ang kanilang mga mamahaling mga sasakyan, tinamaan sa mga malalaki. Bira mo, malaki pa sa yung basketball, bola sa basketball, malaki pa. Nangawasak ang kanilang mga mamahaling mga sasakyan. Ang kanilang bubong ng kanilang mga bahay-sambahan. Ganon din ang nangyayari. May tao din sa ibang bansa na gumagawa siya ng arka. Alam po ninyo, kaibigan, kapatid, hindi siya ang inuutusan ng ating Amang Diyos na gumawa ng arka. Sino po ba ang tao, ang isang tao na inuutusan ng ating Amang Diyos na gumawa ng arka? Kasi huhukuman niya sa pamamagitan ng tubig baha ang mundo, ang buong daigdig. Sinuwi o Noah. Ilang taon natapos ni Noah ang paggawa sa kaniyang arka. Kung ilang taon nabubuhay si Noah, ganon din ang taon sa pagkatapos sa arka. Alam po ba ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, 448,000 years ang paggawa ni Noah. Nung siya po ay gumagawa, sinasabihan siya sa ating Amang Diyos. Dinidiktahan siya kung ano ang dapat niyang gawin, kung anong punong kahoy ang gawin niya. Ang mga tao hindi naniniwala sa kanya. Biro mo, ilang taon yun? 448,000 years. Ganon din ang edad ni Noah. At alam po ba ninyo, mga kapatid, sino ay kinuha ng ating Amang Diyos na walang nakakaalam? Nung bago pa itinayo,
bago pa. Ang ibig sabihin, wala pa nagawa yung arka. Sinabihan niya ang mga tao, tulungan ninyo ako kasi huhukuman na ng ating amang Diyos ng tubig baha ang sanlibutan. Sila po'y hindi naniwala. Tinatawanan nila si Noah. Ang sabi nila, matanda na kasi si Noah. Ang hindi alam ng tao na mayroong isang taong uutusan sa ating amang Diyos na iyan ang gagawin. Tulad itong sa akin, ako ang aking misyon ay ang pagtuwid sa mga maling mga pag-aaral. Ako'y inuutusan na ituwid ko ang mga maling pag-aaral, ang mga malaking kabundukan ng mga reliyon ay mawawasak. Tandaan niyo mga kaibigan, naawa ako sa inyo mga kapatid. Naawa ako sa inyo mga Katoliko, mga iglesia, mga Mormons, mga born again, mga Pentecostal, mga Baptist, mga Protestante. Naawa ako sa inyo. Kasi po, mayroon talagang paghuhukom. Ano po ba ang paghuhukom? Tubig ba po ba? Hindi po. Yung gumagawa ng arka dyan sa ibang bansa, kasinungalingan yun, mga ginagawa niya. Wala siya pong karapatan na gumawa no, kasi hindi siya sugo, hindi siya inuutusan ng ating amang Diyos. Ganun po yun. Yun po ang totoo. Isa lamang po, tandaan natin, iisa lamang ang taong inuutusan ng ating amang Diyos para gumawa ng arka. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay ipinako sa krus. Tingnan nyo, may mga taong, iba't ibang mga reliyon, may mga taong nagpapako din sa krus. Yung iba, nagpapasunog pa. Ang gusto nila, ang sabi nila, sila daw ay babalik tulad ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasinungalingan po yun. Mamamatay sila. Kayong lahat na nakikinig ngayon, sana po na alam ko na mayroon kayong mga relihiyon, huwag kayong padikta ni Satanas. Kasi si Satanas ngayon ay dumidikta sa kaisipan ng tao. Yung mga pilak mo, yung mga ginto mo, yung mga mamahaling sasakyan mo, yung mga mamahaling bahay mo, hindi yun makaliligtas sa inyo. Ang makaligtas sa inyo ay ang mga salita na puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig na mula sa ating amang Diyos. Mga kaibigan, kayong nasa malayo, patnubayan kayo sana ng ating amang Diyos. Alam ko na mayroong mga tao na nasa malayo sa iba't ibang daigdig, sa iba't ibang bansa, sa ating daigdig ngayon, may mga taong may takot sa ating amang Diyos. Kayo na mga pare na gumagawa ng mga masasama,
Pero alam po niyo mga kaibigan, mga kapatid, mula nung una pa, nang hindi pa ako nagtuturo dito sa inyo, ilang pari na ang lumabas. Hinubad nila ang kanilang sutana noong kami ay nagkausap na labag sa kautusan ng ating Amang Diyos yung mga ginagawa nila. Marami na po. Kasi totoo po ang aking mga sinasabi. May mga pari na nagkaroon ng mga anak at binahay nila ang mga babae. Buti na lang binahay nila. Yung iba namang pari, pinabuntisan nila ang mga madre at doon nila itinapon sa kanilang yungib. Alam po natin yan at nakikita din natin yan sa mga balita. Yung mga ministro naman nga nakikita ko na may ministro itiniwalag sa Iglesia ni Cristo sapagkat yung mga awit nagbihis kasi doon sa dressing room. Kasi yung mga awit may sarili silang dressing room. Yinakap niya ang babaeng mga awit. Tapos hinalikan. Nagulat yung babae. Natiwalag yung ministro na yan. Saan po na lugar nangyari yun? Diyan po sa Santiago, Agusan del Norte. May ministro din na sinabi ko kanina, mayroon siyang asawa, nakatira po sa pastoral house. Yung babae naman, may asawa din, may 2 anak. At siyempre, may panahon kasi na ililipat yung mga ministro. Kung saan lugar, kung saan dako siya, ilipat. Ganun din ang ginagawa niya. Ang nakatira sa bahay pastoral house, yung asawa niya. Pero yung babae na yun ang ginagawa niya, ibinabahay niya. Umarkila siya ng bahay at doon siya nagpatuloy. Hanggang ngayon, marami pa. May mga ministrong gumagawa ng mga masasamang gawain. At kasi may tinatawag silang kung matapos ang taon, magkuhan sila, may happy-happy sila. Yung pamilya nila, ang iba maligo ng dagat, ang uban maligo ng pool, doon sa pool. Sabi ng isang ministro, buti sana mayroon tayong baboy na malilitson. Nakakita ng baboy na malitson. Alam po ninyo mga kapatid kung ano ang nangyari. Yung babae na may-ari ng baboy na gilitson nila, isa ding mga awit. Kasi nakalaan yon sa yung tinatawag na tuga, yung sinusuot nila sa pag-aawit, kasi luma na yung tuga niya. At ano ang nangyari? Bumalik-balik siya doon sa pastoral house para mabayaran ang lechon, yung baboy na gilitson sa yung dalawang ministro. Umaga pa, hindi pa nag-agahan yung mga awit. Hanggang ang babae na yan nalipasan ng gutom at naging tulala.
Nangin na kasi, umaga pa. Yun po bang mga gawain na yan ay nalulugod ang ating Amang Diyos? Aba, hindi po. Sila'y kasama din na susunugin at susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Gaya ng nabanggit ko kanina. Yung pilak mo, yung ginto mo, hindi yun makaliligtas sa inyo. Puno ngayon, kaibigan, kapatid, sa kasamaan ang tao. Lalo na ngayon, yung mga kabataan, hindi na sila, kung utusan mo, akayin mo sa pagsamba, hindi na siya sumasamba. Pero doon sa mga kalayawan, nandoon sila. Yung iba, yung mga kasama nila, nagmumura. Yun po ay labag sa ating Amang Diyos. Yung mga pagmumura. Yung mga kasinungalingan, labag po sa ating Amang Diyos ang lahat na yan. Huwag kayong padaig, huwag kayong padikta. Kasi dinidiktahan na ngayon ni Satanas ang kaisipan ng tao. Ang gusto kasi ni Satanas na marami siyang makasama. Kahit yung mga engkanto, maputi man at maitim na engkanto, natatakot din sila sapagkat sila'y susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Kailan ka pa, kaibigan, magbagong buhay? Oo nga, sabi ninyo, may reliyon man kami. Bakit kami sumunod sa inyo? Nasa inyo na yan. Basta iisa lang ang sabi ko sa inyo. Ito lang.